Magandang gabi po mga kaibigan. So, okay. Meron pong nagpadala sa atin ng panel gauge ng Innova. Okay. So, ito po ay shoutout po kay Boss J. Ballesteros. So, maraming salamat po. Si Sir J. Ballesteros ay from Camarines Sur. Okay. Okay. So, ito po. So, ngayon po ay araw ng Martes. Okay. So, January 21, 2025. So, ito po. Panel gauge po ng Innova ito. Tinanggal na po natin to, no? Kanina para at least hindi po siya time consuming. So ito nga palang box nito kapag sinipak natin sa customer. So papalitan po natin itong plastic para matibay kasi minsan nayuyupi. So nadadamage po yung gauge. So binaklas na po natin. Okay. So ito po ay blackout siya. Okay. So walang ilaw. Then at the same time ayaw pumalo ng mga needle. Okay. Yung mga indicator na lang po ang mga naiiwan na umiilaw. Pero ayaw na po. Lahat po wala na. Totally, as in, pati po yung mga needle, pati odometer, wala pong mabasa. Okay, so tingnan po natin, no? Inspectionin po muna natin bago natin i-repair. Okay. So, buksan po natin, no? Mga may minor scratches lang po. Pero, wala naman pong damage sa plastic cover niya. So maganda po ito, kailangan po rin natin munang inspectionin, no? Kasi para at least kung meron mang damage, at least hindi po nanggaling sa atin. Okay. Maraming salamat po mga taga Camarines Sur sa inyong tiwala kasi marami na po tayong customer dyan. Okay. Ayan. Ayan. Tanggalin natin ito secondary po. Okay. So tingnan muna natin itong plastic kanina, no? Yung mismo pinaka-main cover niya. So far wala naman pong na-damage sa kanya. Anything naman po is good. Scratches lang po. Minor lang, minor scratches. So tanggalin na po natin siya. Okay. So siya nga pala pag magtatanggal kayo, make sure po na ito nakaangat eh. Medyo mukhang natanggal na po siya. I don't know, pero mukhang tingin ko lang po. Pag tatanggalin niyo po yung mga needle, make sure po na lagyan niyo po ng marking yung pinakadulo kung saan siya nakaturo. Para at least pagbalik po ninyo, madali po siyang i-calibrate. Okay, tanggalin na po natin. Okay, tanggalin na natin. Yan. So mukhang natanggal na po siya, no? Baka tiningnan lang po yung loob. So ito po ay blackout. So pero kapag medyo tumagal na minsan, nagbubuhay siya eh. Okay. So ayan. Then papagtan na rin po natin din yung ilaw nito, yung original color niya, yung bago. Para at least isang gawa na lang kasi yung ilaw nito is mostly 5 years lang po yung lifespan niya, no? Pag sumobra doon, so bonus na lang po siya. Okay. Ayan, tanggal mo. Okay. Oh, ito pala. Ingatan niyo po ito pag tatanggal, mga kaibigan. Yan ay mababasagin niya. Mahirap makahanap niyan. Bibili kayo ng buo. Yan, okay. So far, yung gauge naman po ay wala namang, hindi naman po siya nag-undergo ng repair. Okay, then, okay, hindi naman din nabaha. So, malinis po siya. So, wala pong anything na problema aside dun po talaga sa talagang issue niya. Okay, mga kaibigan. So, papalitan po natin ng mga pyesa. Then at the same time, pati po yung mga LED. 21 LED po yung papalitan natin, so isang set na po yan. So balikan ko po kayo later, after ko po magawa po siya na. Go! Okay na po ito mga kaibigan, so nagawa na po natin. No? So ito po yung mga pinalitan nating mga pyesa. Yan po lahat yan, ito yung mga LED, ito IC, capacitor, ito yung diode. So okay na po yan. So ito po yung mga pyesa ng ating ipinalit, mga brand new po yan. So silyado pa po siya. So okay.
So, yung LED na pagtanan natin, no, gaya nung nabanggit ko, kasi nung makita ko kanina, pinawarap ko siya. Bungi-bungi na po siya, no? So, wala na talaga. Talagang palitin na. Yung iba naman talagang malabo na. So, ngayon, buhayin na po natin. So, kanina rin, na-check po natin na pag on ko po, ay po talagang magbuhay siya. Ay talagang magbukas. Ngayon, tingnan na po natin, no? 1, 2, 3. O yun, okay na. One shot lang. Saka yung mga LED niya, nililinaw na, no? So, bilangin po muna natin yung mga LED niya, no? 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 21 po yan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ayan, okay na po. Sakto na po siya. Okay, so yun lang po yung request ng ating customer, no? Yung plain na white lang po. Yung original color po niya. Okay, then, saan yung nalagyan ito? Okay, case na puntan ito. So, ngayon, bago natin i-case, make sure po, linisin nyo po muna mabuti ito. Okay. Then, after nyan, tanggalin nyo po itong cover. Ayan, maitim na po. Para malinis po yung loob. Linisin nyo lang po ng basahan siya. Okay. So, ayan. Linisin nyo lang po ito. Ayan. Para po, at least, since bago na po yung LED natin, yung kulay niya, pantay-pantay na po. Kasi pag may mga dumi sa portion po, minsan malabo rin yun kahit napalitan niyo po ng bagong ilaw. Okay, so ayan. Salpak na po natin to, no? Ayan. Clip lang po yan. Okay, tapos yung LCD, ito muna ikabit natin. Yung cover sa loob. Tapos yung LCD po, linisan nyo lang din siya, no? Pat yung likod. Oops. Oh, ingat po doon, ha? Baka mabagsak. Mahirap po, baka mag-crack siya. Wala tayong nabibilan yan. Okay, then mamaya na yung cover. Ito. Linisin po natin ka, no? Yan, para mawala yung mga anik-anik, yung mga dumi. Yan. So, pangalawang pasada. Yan, okay. Yan. So, ilapat nyo lang po, may mga kuntil yan. Pasok nyo lang po yung plastic doon sa kuntil. Pag hindi nyo po yan na ipasok, ang mangyayari po dyan, sasayad po itong needle. So, hindi po siya makakaangat. Okay, yung gaya na nabanggit ko kanina, yung nilagyan nyo ng marking, doon nyo rin po itatapat. Okay. So, ito, since kabisado ko na po siya, kaya alam ko na po kung saan siya nakatapat. Ayan. Okay. Itong needle. Okay. Ayan. Yan. Okay. Ayan. Ito. Ayan. Okay. Then, ilagay lang po natin siya sa taas na. Yan, mga kaibigan. Okay na yan. So, ito. Linisin din natin yan. Okay. Pasok natin dito. Tawag nyo po siya, ha. Kasi ito, lilinisin natin ng acrylic cleaner. Para mas magmukhang bago. Napakaganda. Bagong-bago siya. Like nyo pa bumili sa kasa. Yan. Panalo. Pati loob. Linisin nyo na rin, ho. Kasi itong loob talagang ito, hindi talaga ito nalilinis. Kaya yung mga dumi, wala dyan talaga namamalagi. Hanggang parang lumabo na po siya.
Okay, yan, linis na. Oh, ganda. Yan, okay na yan. Complete na po natin siya. Okay. So nga pala, yung gaya po ng ating ginagawa, yung mga needle na yan, inilagay po doon sa taas. Okay, so ano yung purpose po niyan? So ang purpose niyan, kapag ka po tama yung pagkaka-repair natin at walang problema, magka-calibrate po yan doon sa baba, sa zero lahat. So ibig sabihin, kapag gumana na po yan, pumalo na po pababa yan at nag-calibrate na, tapos lalabas na po yung odometer, so ibig sabihin, na gawa po natin ng maayos at walang naging problema. So yan po yung pagtandaan po natin. Hindi man natin naikabit sa sasakyan, at least dito po, na tetest po natin siya. Okay, so ready na po. Okay, susupply na po natin siya. So, bago na po LED niyan ha. 1, 2, 3. Tingnan niyo po yung tsura. 4. Yun. Pababa yan. Ayun, bumaba na lahat. Yan, okay na ho. Yan, ang ganda oh. Puting-puti. Labas sa tide. Ang odometer reading niya ay 262,339. Okay, so ibig sabihin masipag tong sasakyan nito. So, okay. So, ayan, okay na po. So, Sir J. Ballesteros from Camarines Sur. Okay na po itong gauge nyo. So, po, pwede ko na po ipaship bukas. So, yung mga kaibigan, yung details ko po na doon po sa description ng bawat vlog ko. Check nyo na lang po doon kung saan ako nagsiservice. Pati yung cellphone number ko po. So, muli, maraming salamat sa inyo lahat at magandang gabi. Thank you po.